Ito, alam na Marami naman, rin nagtatanong nga kasi po. Queen nga, alam naman natin yung ombudsman hindi independent. Huwag mo sabihin independent yan, kalokohan yan. Opo. Ginagago mo ako pag sinabi mo independent yung kasalukuyang ombudsman. Pinilit siyang gawing ombudsman eh. Kahit hindi na qualified, di ba? Kahit hindi qualified eh. Binraso nyo yan bago independent, kalokohan yan. Yan ang nangyayari. Pagkatapos, lahat pa ng diversionary tactic ay ginagawa. Kita nyo ha? Noong pumutok kay Saldi ko, anong pinagagagawa? Number one, biglang hinabol si Harry Roque. Na Diba? iba. Ang tagal na noon eh. Yung kliyente ko, ginamit pa nitong mga ulalong ito. Mayo pa yung arrest warrant. Biglang sasabihin ito si Riza. Ngayon nagkakwento. Ano ba? Nakawala na ba? Isang taon na po halos, ma'am. Ay, Eh. grabe. Di ba sabi ni Rizal Tiberos, magaling siya, lahat alam niya. Ba't hindi niya alam yun? Ayun. Kalokohan eh. Bago magwawala siya, bakit nakawala? May warrant. Nasaan? Bago sasabihin, nasa Japan. Biglang Na-overlook magbibigay ng lang. 1 milyon na reward. Uy, bulok kayo. Pinantatakip nyo na naman yung kliyente ko. May pa yung warrant. Ba't hindi kayo naghanap ng May? Ba't hindi kayo nagbigay ng reward? At bakit pagka si Cassie Leong, kasi controversial, bibigyan nyo ng 1 million reward? Di ba? O pakakancel nyo yung passport. Yung mga pumapatay ng mga journalist, si Johnny Dayang, pinatay. 500 lang ang binigay nyo reward, pinatay. Sino bang pinatay nitong kliyente ko? Ayun. Bakit si yung tao natin dito, kaibigan natin sa DWIC, si Noel Belen Samar, walang reward para Hanapin. galing sa DOJ DOJ. Eto, 1 million. Oo. Anong ginawa? Dinimanda si General Romeo Poquis at ilang mga general. Dinadivert yung atensyon. Obvious na obvious naman kayo eh. Yun lang. Naku naman. Yung mga patay na issue, binubuhay nyo. Baka ang susunod daw na gagawin sa aking intel iimbestigahan kung talagang si Aguinaldo pumatay kay Bonifacio. Mabigat. Para lang ma-divert. Kala ko si Magellan at Lapu-Lapu. Pinaimbestiga rin kung nasabotahe ba yung eroplano ni Ramon Magsaysay. Kaya Ala. bumagsak. Mabigat. Grabe na yan, sir. Mabigat. Naman. Patay na mga involved dyan. Ikaw naman. At saka yung pagkamatay ni Sakay, tinitingnan kung bakit tinraidor si Sakay at nahuli ng mga Amerikano. Paimbestigahan din daw para lang may mapag-usapang iba. Grabe. Yung mga pulis is not there dahil hinuhuli ko. Ang mga pulis naroroon dahil alam nila na sa asylum seeker may banta sa buhay ko. Kaya naman, wala pa ako sa airport, meron na pala silang kumbaga, persons in interest na isang babae, isang lalaki na suspitsyoso ang galaw. Pagkatapos, kaya sila naantala, pinuntahan nila yung tao na nagre-record sa akin, pinaburan nila ang video na kinuha ng taong yon sa akin. At in-interview nila yung tao. Ang gusto nga nila, talagang in-interview nila yung tao at tinatanong kung sino siya at bakit nga siya nag-video sa akin, bakit ako sinusundan, no? Wala naman daw, Pilipino lang daw siya, no? Kaya naman siya nagpapa-video. Pero ito pong questionable. Nung bumaba ako, yung taong yon at saka yung kasama niyang babae, gusto rin bumaba. Hindi na pinayagan ng pulis, ng airport police. Again contrary sa chismis, yung mga pulis doon, hindi dahil ako inaaresto. Yung mga pulis doon ay because binabantayan ako. Dahil sa karanasan nila, maraming gustong pumatay sa mga asylum seekers. Ako naman, walang kaduda-duda. Kung gusto kong mapapatay ako ng mga bangag dyan sa Pilipinas, ay papatayin nila ako. No? Kumpirmado po yan, galing sa pulis mismo. Bakit ko alam? Tinanong nila, kilala mo ba yung tao na nagpipicture sa'yo? Sabi ko, no, but he must be a Filipino. Yes, he's Filipino. Kaya pala alam na nila, inimbestigahan na siya sa eroplano. Sa totoo lang, ang flight po is 9:40, nakalipad na siya 10:50. Hindi sa dahil binababa ako, no? Pero siguro isa na yun, no? Bumaba ako, no? Pero dahil inimbestigahan nila yung dalawang pasahero na suspicious sa kanila. Kaya kinonfirm sa akin yan ng police. Now, ang issue, ang dami kasing fake news na lumabas. Fake news dahil hindi totoo. Hindi ako inaresto. Numero uno, hindi ako para ipadala sa Pilipinas. Pero parang accurate sila dahil alam nila na nasa airport ako. Tapos, meron dalawang persons of interest nga na minamasdan na ng mga Dutch police dahil parang merong inaabangan. Na sumakay pa ng flight ko, kumpirmado binivideo ako at gusto pang bumaba nung ako ay bumaba ng eroplano. So mukhang itong mga bangag sa Pilipinas ay talagang nagpadala ng ahente. At talagang parang may plano sila. Ngayon, may report naman sa akin. Okay?
Hindi kasi nila alam na meron din akong kakilala dun sa eroplano. Ang report sa akin, pagbaba sa Austria, yung police, Austria, umakyat at hinanap si Harry Roque. Anong significance niyan? Ang landing ng eroplano sa Austria is around 12:30, naantala sa mga 12:50. Meron naman ako ngayon source sa loob ng DOJ na sinabi na ingat po kayo kasi nag-coordinate nila sa Interpol, nandiyan na po yung red notice alert nyo at ipapublish na nila kahapon. Yung text dumating sa akin 12:50. Dumating ang eroplano around 12:50. So parang ang Police Austria was given notice of the Interpol red notice. Hindi ko lang alam kung yung Police Austria was there to meet me as part of immigration. Kasi kung immigration lang, hindi police ang sasalubong. Immigration ang sasalubong. Bakit police ang sumalubong? So, ang punto is, ang Interpol, yung cooperation na para i-apprehend ng tao na nasa red notice, hindi ipapatupad kung yung tao is claim asylum. Kasi kinakailangan nga matapos muna yung proseso. Pero at that time, na pina-issue yung red notice alert, parang alam nila na darating ako sa Austria at parang alam nila na wala pang ugnayan ang immigration ng Austria at ang police ng Austria. Dahil timing na umakyat yung police Austrian sa eroplano, hinahanap si Harry Roque, doon sa pagdating ng flight ko, doon sa oras kung kailan pinablish ng Interpol yung red notice. So may possibility na hindi alam ng Police Austria na ako'y nag-a-apply for asylum at dahil hindi nila alam, posible na kung hindi ako pinababa sa eroplano, ako'y nadakip ng pulis at pinadala sa Pilipinas. Hindi lang po yan haka-haka. Kasi ang police sa Holland nagsabi sa akin doon sa suspicious na 2 tao, isang lalaki, isang babae, binibidyohan ako, tapos sinita sila, tapos nang bumaba ako, gusto rin bumaba. Hindi sila inalaw. Ewan ko, kung merong legal na basihan, ang authorities kapag gusto mong bumaba na hindi sila pinababa. Pero that's their problem. Bayaan mong i-demanded nila yung Police Holland. Pero in fairness to the Dutch, dito, ang immigration, walang kinalaman ng pulis. Alam ko po yan kasi marami akong mga Pilipinong sinamahan para mag-file ng complaint laban sa mga ilang Pilipino na nanggaling sa Pilipinas na nanggulo dito. Isa sa mga sinasabi naman ng gulo rito, marami raw illegal. Lininaw sa amin ng mga pulis, wala kaming pakialam sa mga illegal na aliens. Kasi hindi namin trabaho yan. Trabaho yan ng immigration. So miski kaharap na ng pulis ang isang illegal, wala silang karapatan na dumampot sa taong yan. So in the same way, kaya fake news talaga yun na pulis ang naghahanap sa akin kasi miski ako yung illegal na alien, hindi ako jurisdiction ng pulis. Kaya ako may pulis, binabantayan ako para sa sarili kong seguridad dahil alam nila na kapag asylum seeker, merong gustong pumatay o sumakit sa pagkatao ng isang asylum seeker. Pero yung mga pangyayari na na-publish, sabi nung aking informant, na-publish yung red notice alert kasabay ng paglanding ko sa airport at yung pagsundo ng isang police Austria sa akin, nakapagtataka. Kasi dapat ang susundo lang sa akin, immigration, hindi police. So posible talaga na kaya sila na humingi ng red notice alert at the time they did was alam nila kung kailan dapat ako napunta sa Austria. At doon nila ako kukunin habang wala pang ugnayan ang Austrian police at ang Austrian immigration na ako ay isang asylum seeker. And that is why alam nyo, God is good.